amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang fashion. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Music, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Gigising sa inyong umaga, mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, Trending and Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Research, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas. Katuwang po natin ang R3, hatid sa atin ng Dave & Ben Enterprises Corporation. Kung may mga katanungan po kayo at may kinalaman sa nagiging topic natin, uric acid, yung mga resulta po ng inyong blood test, ganun din yung mga sumasakit na joints, yan ba ay gout, at yung mga sintomas or mga manifestations ng gout at paano ito may iwasan, paano sosolusyonan, lahat po yan pag-uusapan natin ngayong oras na ito. Sir Boyet, ibigay ulit natin yung hotline number at saka may mga nagte-text na sa atin, nagbibigay ng kanilang mga katanungan, sir. 0917-32-33-216. Tama ka, Cheska. May katanungan dito, Doc, galing kay Lori ng San Pedro, Laguna. Ang last blood test po niya, normal ang uric acid. Pero bakit daw namamaga at sumasakit ang joints niya? Diabetic daw po siya. Yung nga, Doc, alam mo kanina gusto sana tanong sa inyo yung sabi nyo, there are factors na pwedeng magka-gout attack pero normal uric acid. Like in her case, Doc, may diabetes siya. May health condition ba, Doc, pwedeng magpa-attack na itong gout? Yeah, exactly, Sir Boyet. Buti natanong ni Lori yan. Lori, alam mo kasi may tinatawag na metabolic syndrome, kung tawagin ng mga doktor. Yung metabolic syndrome, merong tendency na magsabay-sabay ang tatlong problema. Isa po yun, yung blood sugar. Pag tumaas ang blood sugar, kailangan tingnan mo yung ganyang cholesterol, no?
Pag tinignan mo yung cholesterol, kung mataas din yon, kailangan tingnan mo yung uric acid. Yung tatlo po na yun, nagsasabay-sabay. Yung metabolic syndrome ang tawag po doon. Kaya kung meron kayong mataas na uric acid, pasurin niyo rin yung blood sugar ninyo, pasurin niyo din ang cholesterol. Nagsasabay po yon. It is a predisposing factor for elevation of uric acid kung meron kayong dalawang kondisyon, yung mataas na cholesterol, saka mataas na asukal sa dugo, no? So parang factor yan, Ma'am Lori, no? Nabanggit natin na hindi kinakailangan na magkaroon ng mataas na uric acid para magkaroon ng gout, no? At nakikita, sabi ko nga kanina, ang statistics diyan, 40 hanggang 60% na may gout, normal po o mababa ang kanilang blood uric acid. May tanong dito, Doc. Sabi niya kapag natulog po ako, biglang nagigising. Masakit na ang joints ko, kaya iniiba ko ang pwesto ko sa pagtulog. May rayuma na ba ako? Kasi rayuma, Doc, normally yung tawag, no? Si Vincent ng Tagbilaran City, Doc. Opo, pwede po ang rayuma kasi po sa osteoarthritis, no? This is, ang osteoarthritis po, kaiba ho doon sa gout. Ang gout po is related sa uric acid, yung osteoarthritis ay gawa ng pag-iedad po natin, no? Ang osteoarthritis, madalas po yan pag hindi na ikikilos at nakaposisyon ng isang posisyon lamang, ang unang kilos po laging masakit po yun, no? So, malamang ang problema po natin, hindi siguro uric acid but osteoarthritis. Nasabi natin yung osteoarthritis ay yung arthritis po na dala ng ating pag-iedad, no? So, magkaiba po yun sa uric acid. The best po siguro, pa-check lang po ang iyong blood uric acid. Blood test po yun. Follow up ko lang, Doc, doon sa tanong ng listener natin. Yung iba, paggising sa umaga, hindi naman mailakad yung either yung bukong-bukong nila or yung mismong talampakan. At nagkataon siguro, halimbawa, mataas yung uric acid nila or kahit hindi. Sabi mo nga, Doc, no? Yun ba ay gout or ibang kondisyon naman po yun? Maaring gout yun kasi pag sa bokong-bokong pinag-usapan o sa sakong, no, yung sa talampakan mismo, soft tissue yun eh. So hindi po arthritis, ano. Ang arthritis po, kasu-kasuan. Arthro is joint, itis is inflammation ng joint. So ang arthritis na nalilimit lamang sa kasu-kasuan, pag yan po ay nasa soft tissue kung tawagin namin, no, sa sakong mismo, yan po ay malamang gout po yan. Doc, galing kay Cesar ng Dipolog City, ang pagtaas ba ro ng uric acid may connection sa kidney function? Ay, meron po, Cesar. Ang pagtaas ng uric acid kung may connection sa kidney function, unang-una, pag tumaas ang ating uric acid at nagpo-produce ng parang gout attack, no, ang reflex na nangyayari, the chain of reaction sa ating katawan, nagpo-produce ho tayo ng maraming leukotrienes, no? Leukotrienes yung particularly interleukin 1, 6, and 12, may mga ganun po eh. Ang pinakamataas palagi sa gout is interleukin 6, no? Ito po yung mga dapat puksain ng mga preparations o mga gamot na NSAID o kaya itong Boswellia serrata. Pwede pong gamitin para dyan, no? Ang kaakibat po ng pagtaas ng mga leukotrienes na yan, mayroon pong cortisol. Yung cortisol po, sa ating katawan po nanggagaling yun, na kumbaga compensatory ng ating katawan para makontrol yung inflammation, no? Pag nag-produce ng cortisol, ang suma total na epekto sa ating mga kidney ay mag-double action yung kidney para itapon yung uric acid na nagsisirkula sa ating dugo. So ano ibig sabihin yan? Medyo napapagod yung kidney natin. So ibig sabihin may epekto sa kidney natin. Kaya yung ang kidneys natin kung medyo in danger, no, conditions such as chronic kidney disease, no, meron tayo, no, halimbawa, dapat maingat talaga tayo sa pag-control ng ating uric acid na nagsisirkula sa dugo para walang nangyayari na ganun klaseng phenomenon doon sa ating kidney. So definitely pag mataas ang uric acid, nakaka-epekto sa ating kidney. Pangalawa, maaaring magdeposito yung uric acid crystals sa inyong mga bato mismo. So you develop stones sa kidney, mayroong mga calcium urates crystals na nagiging bato sa loob ng kidney. Siyempre, nakaka-damage yun sa ating kidney. Nagbabara ang mga dinadaanan ng pag-filter ng ating dugo para maging ihi bandang huli, no? So, definitely may epekto po. May tanong dito, Doc, sabi niya, nakakataas po ba ng uric yung
taba ng bulalo, nakakakos daw ba ng arthritis? Tanong ni Kelly ng Pasay. Sarap yun, Oo, Doc. Opo, ang ganda ng tanong. Eksaktong-eksakto ho talaga yan. One of the best sources ng uric acid po, yung taba ng bulalo. Aray! May share ko lang na siguro 3 nights ago. Hindi ko makontrol nakakita ko ng ganyan, nakaserve sa akin. Sinubukan ko kalahati lang. Alam mo, pag uwi ko sa bahay, parang namamaga yung pa ako kagad. Ang bilis pala, Doc, no? Totoo po yun. Talagang napaka-relevant na question. Totoo po yun. Mataas po ang kanyang uric acid content. Oo. So, bulalo lang ba or yung ginamitan ng ganong parts na may taba? Kasi minsan, Doc, di ba, kare-kare or ibang mga luto, patatin, yung mga ganon, Doc, no? Opo. Para siguro ma-imagine ng ating mga listeners, ano ba yung mga matataas na uric acid? Actually, ang nakukuha po natin, purines. Yung purines na yan po yung raw material na pag na-ingest natin, napasok sa katawan natin, minamanufacture ng katawan natin at ang kanyang end product ay nagiging uric acid. Yun, ganun po yun. Alin ba yung mga pagkain na yan? Pag kumain ka ng bulalo, syempre merong kasamang meat, may karne, di ba? May meat part of bulalo, hindi lang buto ho yan, saka yung utak ng buto, kundi merong meat. The meat itself is a high source of purine or uric acid eventually. Siyempre, red meat, mas mataas kumpara sa pork. Siyempre, of course, kaya gusto natin kung maiiwasan sana, iniiwasan natin yon. Kung hindi man maiwasan, lalo na kung may mga history kayo na talagang tumataas ang uric acid o ng history ng gout, medyo mag-iingat po tayo sa red meat o kaya pork. Minsan nagpe-precipitate ng atake po yan eh. Siyempre, we would like to have more of white meat. Halimbawa, chicken, halimbawa. Sa isda naman dun, meron ng mga isda na medyo mataas ang uric acid. Siguro in general, sabihin natin, yung mga isda na walang kaliskis, medyo mataas ang kanilang uric acid content. No? To mention a few, hindi naman sa hindi na kayo kakain yan. Malaman nyo lang para mapag-iingatan po ninyo. No? Tuna family po. Makikita nyo, bahagya ng kaliskis ko meron pa man dito lang sa may balikat at meron yan eh. Pero parang halos walang kaliskis yan. Yung galunggong, tuna family and mackerel family po yan. Sila ho ay matataas ang uric acid content. No? Yung hasa-hasa, meron din po. Yung may mga kaliskis, medyo mababa ang content. Hindi ko po alam kung bakit gano'n eh. And classification po kasi, and based on experience, ganun po ang na-obserbahan. Pag kumakain ng mga walang kaliskis, medyo tumataas ang kanilang uric acid. No? So, ano pa ba yung mga ibang pagkain? Naalala natin, kare-kare. Sabi nila, ang kare-kare daw is gout served on a platter. Nako. Kasi, paano? Kasi laman loob eh. Laman loob, di ba? Very good source of uric acid yun. Laman loob. Pangalawa, siyempre, pag gumagawa tayo ng kare-kare, merong peanut butter. Yung nuts, yung peanut, doon natin nakukuha yun. Saka, hindi naman masarap ang kare-kare kung walang bagoong, di po ba? Nako. Yung bagoong po na yun, isa rin sa mga biggest contributors ng uric acid sa ating katawan. Kaya mag-iingat po kung meron kayong history ng mataas na uric acid, no? Tutok, galing kay Tessie ng Sambales. Pag naparami ba raw ng nakain at sumakit ang joints, may gout na. Ang tanong ko rin, Dok, dagdagan ko nga to, Dok. Yung bang symptoms, Dok, do they come on quickly? Like, magkakaswelling ka agad? Pag halimbawa, naparami ka ng kain at tumaas ang uric acid mo? Apparently, parang karakter yun ng isang tao, ng isang pasyente, na ganun sila. But meron namang mga iba na marahan na lumalabas, naghihintay pa ng isang overnight bago lumalabas, no? Pero yung merong iba, kasama yata ako noon, Sir Boyet. Minsan, hindi pa ako tumatayo sa lamesa. Nararamdaman ko na sumisikip na yung sapatos ko. Meron nung iba na gano'n, mabilis ang kanilang manifestations. No? Kumbaga, klase-klase din, o kaya naman, parang personal idiosyncrasy ng bawat isa sa atin. No?
Ay, yung tanong na kung maraming nakain at sumakit ang iyong joint, yan ba'y gout na, no? In fact, yan po ay isa sa mga criteria, dalawa lamang ang criteria na magdadiagnose ng gout attack na na normal o kaya mababa ang iyong uric acid. Paano po yun? Yung manifestations po, yung mga sintomas na nararamdaman. Kung sumasakit ang kasukasuan at kung sumasakit lalo na kung biglaan, ang arthritis po kasi na ordinaryo, hindi biglaan ang sakit Nandyan yan padahan-dahan at kung malala na, nandyan na talaga yun. Hindi na basta umaalis, no? Pero ang gout to, pag biglaan, meron kayong ginawang something para magbiglang lalabas, no? So pag biglaan na sakit ng kasukasuan pataas kumain, siguro yan uric acid na na-ingest ninyo, na ipasok sa katawan at sumasakit. Isa po yan sa criteria, no? Pangalawang criteria, syempre, hindi naman yun ang ginagawa ninyo, kundi pagkatapos lamang na makita kayo ng doktor, pag binigyan kayong gamot ng pang-gout at kayo ay nag-respond positively, therefore, ang conclusion, ang sakit nyo ay talagang gout pala. Kasi nag-respond kayo doon sa gamot na para sa gout lang talaga yun. May nagtatanong dito, Dok, kasi lagi daw masakit yung kanyang arthritis. Gout man yan or osteoarthritis. Kumbaga, ang gusto kasi ng mismong pasyente, mabilis, ano yung solusyon dito? Parang ganun, Dok, meron daw ba silang pwedeng inumin? At saka yung iba kasing pain killers, Dok, di ba, masungit sa sa sikmura, Dok. Sa sikmura, opo. Opo, very relevant question. Salamat po sa pagtanong ng question na yan. Kasi po, syempre, pagkaganan na biglaan na sumasakit at tapos hindi na mawawala, o kaya sabihin natin, medyo lingering na pain, matagal nyo nang iniinda, at umiinom kayo ng mga gamot na mga pangtanggal ng kirot at hindi naman basta nawawala, no? Minsan, ang iniinom po natin, yung medyo gamot na conventional anti-inflammatories, they are very good, no? Hindi natin sinasabing magaling po talaga yung mga conventional. Pag ginamit po natin, kaya lang meron tayong back of our mind, iniisip natin na maaaring maapektuhan kung hindi sikmura, yung ating liver, o kaya ang masama kung ang ating kidneys na apektuhan, no? So anong ginagawa natin? Meron po tayong mga natural preparations, no? May mga natural preparations ayon ho sa pagsusuri. These natural preparations are potentially equivalent ang kanilang efficacy kung ikukumpara doon sa mga conventional NSAIDs. Pero itong mga natural preparations po ay hindi nagdudulot ng pagsasakit sa sikmura o kaya nagbibigay peligro sa ating atay o kaya nagbibigay peligro sa ating mga kidneys, no, sa ating mga bato. So, isa na po dyan, siyempre kung babinggitin ko yung Boswellia serrata is a good preparation that is safe and has potential capability of controlling ang inflammation na nararamdaman natin, mga pananakit sa ating kasukasuhan. Pwede hong gamitin po yun. Siguro bigyan daanan natin si Sir Boyet para ipaliwanag yung pwede natin maibahagi na impormasyon, dagdag kaalaman do sa ating mga listeners and viewers, Sir Boyet. Yes, Cheska, itong Boswellia serrata na binanggit ni Doc, ginagamit noong unang panahon pa, Cheska, sa Ayurvedic medical system o medical tradition for joint remedy. So for centuries po ginagamit na itong halaman na to. Ito po yung tinatawag natin na frankincense. Meron po siyang katangian. Binabawasan niya yung sakit at pamamaga sa natural na paraan. Ang ginagawa po ito, ang mode of action po nito ay pinipigilan niya yung production nitong leukotrienes na siyang dahilan kaya nagkakaroon po ng pamamaga sa ating joints. At the same time, pinabubuti niya ang daloy ng dugo sa affected joints para nga magbigay ka ng ginhawa. The same goes po, itong mode of action niya sa pagpigil nitong production nitong leukotrienes, na it contributes parang a natural anti-inflammatory remedy or property para sa gout. So in a way po, it lowers or inhibits yung uric acid formation. It supports reduction sa uric acid po. Maganda po ito at safe inumin, dagdag po sa gamot na ibinigay ng inyong doktor. Kasi ito po ay all natural, wala nga po itong side effect, pero it might take a couple of days bago po ito umepekto. Kaya nga po dapat lang tuloy-tuloy lamang po ang pag-inom at bigla na lang maramdaman nyo one day
nabawasan na yung sakit at pamamaga at ituloy niyo lang po ang pag-inom nitong Artrid, ang Boswellia serrata, na matatagpuan po sa Artrid. Ang spelling po niyan, A-R-T-H-R-I-D. Ulitin ko po, A-R-T-H-R-I-D. Pwede pong idagdag sa gamot na maaring i-prescribe na inyong doktor kasi minsan pag sobrang sakit na talaga, especially kung meron kayong gout attack, kailangan niyo rin po ng conventional medicine perhaps. Pero dapat po ay sumangguni o magpatingin po sa doktor at mabigyan po kayo ng tamang prescription para sa inyong gamot. Pwede po idagdag itong Artrid at pwede pong i-maintain para hindi po pabalik-balik, especially masakit sa ating joints. Huwag na huntisin, mayroon pong ligtas na remedyo po rito. Ang recommended dosage po niya ay 2 capsules sa umaga at 2 capsules sa gabi. Doon naman sa mga may agam-agam pa rin, kung gout ba to, arthritis ba to, paano ito ma-manage? Mahina o mababa ang kanilang pain tolerance or kahit mataas yata ang pain tolerance mo, Dok. Pag gout ang tumama sa'yo, talagang masakit na masakit. Oo, at hindi mo yan matitiis. Tama po. Dok, saan kayo pwedeng bisitahin? Ano po ang inyong schedule? Madali lang pong gawin. Tawag po kayo sa ito po. Isulat niyo po ang telepono sa 8723-0301. Ulitin ko po, 8723-0301. Sabihin niyo po doon sa operator, gusto nyong magpagawa ng appointment with Dr. Carilo. Tutulungan po kayo para mag-lead kayo doon sa aking secretary para gawa kayo ng appointment. Ganun lang po. Dito naman po sa Health Rights sa Wilcon City Center along Visayas Avenue. Nandiyan po ako pag Tuesday and Thursday. Tuesday, TTH po, 2 to 4. Diyan po walang appointment, walk-in lang po dyan sa Health Right Wilcon City Center, Visayas Avenue, Quezon City. Sir Boyet, saan sila pwedeng tumawag naman or mag-text para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga tinalakay natin ngayong gabi at saka doon sa Artrid na food supplement? 0917-3233-216. Available nga po ang Artrid sa lahat po ng Mercury Drug, Watson. Available din po online through Shopee at Lazada. So very convenient po. Tandaan niyo lamang po Artrid, A-R-T-H-R-I-D. At dito po sa programang Lunas, lagi po kayong tumutok para sa karagdagang impormasyon at anytime pwede po kayong mag-message sa hotline number na binigay nila o kaya po sa aking Facebook page, Cheska San Diego Bobadilla. So once again, Sir Boyet, maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo, Cheska, sa inyo po, Dr. Carilo, at sa mga nakikinig po sa programa. Doc Carilo, maraming salamat and good evening din po. Maraming salamat sa inyo, Ma'am Cheska, Sir Boyet. Thank you very much for this episode. Sana nakatulong po tayo sa ating mga kababayan. At yan na po ang kabuuan ng ating talakayan sa programang Lunas. Naging katuwang natin ang Artrid, hatid sa atin ng Dave & Ben Enterprises Corporation. Nakasama po natin si Dr. Noel Carilo, si Sir Boyet Benesa at ako naman, Cheska San Diego Bobadilla. Susunod na po ang Lunas Extension. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon!